Magandang tanghali sa inyong lahat mga kabradsis. Nandito na naman tayo mga kabradsis, no? Welcome to my channel, Itanabas channel, no? Happy Sunday everyone and God bless you. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoong Hesus na tagapagligtas sa atin at dapat siya ang itaas sa ating buhay dahil siya po ang ating Panginoon. Kaya lahat ng papurit, karangalan at paglulhati kay Jesus lang, sa Diyos na ating pinakamamahal, Ama na Diyos at saka sa ating Panginoong Hesus. At bago po tayo magpatuloy mga kabradsis, dahil mayroon lang po akong ipakita sa inyo ng mga video na nagpapatunay patungkol po sa RCC na mga depensor na ito pong hindi pwede at hindi po talaga dapat tularan, no? Itong mga klaseng paring ito, no? Kaya bago muna tayo magpatuloy mga kabradsis, no, nais ko lang pong mag-shout out once again. Shout out to my close brother in Christ, Mr. Brother Teodoro Muñez Aton, at saka sa akin pong close na kapatid na si Jordan Mangas, no, isang pong tagapagturo sa salita ng Diyos sa All the World Outreach Church Sunday School teacher. At saka sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga kasamahan ko sa men's ministry, shout out sa inyong lahat, no. Hindi ko na lang pangalanan, no, dahil marami. Generally, shout out to all my brothers men's ministry. So dito na po tayo mga kabradsis, no. Nais ko lang pong talakayin, no, at himay-himayin itong video, no, patungkol po sa dalawang pari na sila po ay depensor, debatidor. Okay? Dalawang pari ng RCC defender, no, nahuhuli sila, no. Nahuhuli sa kanilang pandaraya na o kasinungalingan, no, during debate sa kanilang katunggali, no. Number one, na nahuli sa kanilang pagsisinungaling o pandaraya, ito po number one, no, si Wendell Talibong, no. Ito po ay isa sa pari na depensor ng Katoliko. Wendell Talibong debate against INC representative, no. Iwan ko, hindi ko alam yung pangalan sa kalaban niya. Kaya ang during debate nagkagulo, no, dahil ito pong taong paring Wendell Talibong ay gumamit ng Biblia na ang laman sa talatang Matthew 16 verse 18, no, yung nakalagay diyan sa totoong Biblia, pinalitan ang papel, tapos nilagay doon ang pangalan ng kanilang relihiyon, Roman Catholic Church. Ito po ay nakakatawa, nakakalungkot talaga dahil kung tayo po ay membro ng Katoliko, hindi natin alam talaga na talagang tayo po ay niluluko na, no? So ito po ay pangdaraya, no, at hindi hindi ito sasabi ng katotohanan, no. Ito po ay kasinungalingan, no. Dapat kung ganun ka, tapos naghuhumili ka patungkol sa Diyos, tapos ganito ka pala sinungaling, hindi yun matatanggap sa ating Diyos na buhay, no. Malaking kahihiyan ito sa mga pari, kasi may mga pari talaga na mga matitino, kumbaga nagtuturo sa mali dahil mayroon sinusunod na katisism, pero may mga pari naman, no, si Padre Archie yata yun, na hindi talaga sumusunod sa katisism ng Vatican o sa Katolik, no, kundi Biblia talaga ang basihan. Pari din siya, no. Kaya nga nakipag ito ni Darwin Getgano, no. So i-play natin ang video mga kabradsis or patunay na ito pa pala ang gawain ng mga depensor ng Roman Catholic Church Press, no. Play the video. Primator Spellman, confraternity version, confraternity parehong kolor, pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, di ba ko? Yan yun. I will say to I found this rock, I will build my holy Catholic Apostolic Church. Di ba ko? Dire. I will build my church. Bilistan, dibutangan ng Roman Catholic Apostolic Church. Deception.
So, yun mga kabranches, no, nakita natin talaga, no, nagkagulo talaga. So, mayroon namang pangalawang paring depensor na nahuli din siya ng daya or na parang nagsisinungaling, no, sa harapan ng maraming nakapaligid na mga tao or audience, no. Ang number 2 talagang pari na nahuli na ng daya during debate, ito pangalawa, ito si Darwin Gitgano. Ito talagang dalawa, magkasama talaga itong mga dalawang pari ito. Kasama ito sa yung mayroon silang or exorcism, magkasama din ito na namimira. To sabi ni Alvin Gitamundok, no. Magkasama sila ito na nagpapabayad sa kanilang seminar, no. Itong dalawa, Darwin Gitgano ni Wendell Talibong, no. Pangalawa, itong si Darwin Gitgano nahuli din, no, debate against Protestant pastor yata ito, maybe lang, no, dahil basta para sa akin parang protestante yata itong gika-debate niya, eh. So dito maintindihan mo talaga na ito pa palang paring ito, no, pag malanganin talaga itong mga paring depensor na lalo na kapos na sa pangangatuwiran or talagang kapos na talaga sa parang naubusan na yata ng pangatarungan or pangatuwiran, tapos marami pang tao nakapaligid, ito na pala, nakahanda na pala itong Biblia na dala nila na pinalitan na ang page, no. Mayroong Biblia pa pala itong nakahanda sa kanila pag mayroon silang debate. May Biblia talaga silang inahanda, no. Pinalitan lang ng page or papel ang talatang gusto nilang palitan, no, para lang mapatunayan sa harapan ng maraming tao na totoo ang sinabi sa pare o sa depensor, no. Pinalitan ng papel at ang talatang nakalagay doon ay pangalan sa kanilang relihiyon. Yun ang problema kasi nilagyan na doon, no. Magtaka ka dahil bakit iba ang nakasulat sa binasa niya kumpara sa totoong Biblia na walang halong daya, no. Parang magtaka ka bakit iba yung nakasulat diyan, no. O so, hindi ba ito makapanghina kung ikaw po ay membro ng relihiyong Romano Katoliko, kung ikaw po ay membro talagang manghima pag ito po ay makapapanghina pa talaga ito sa mga membro, dahil yung pare pa pala nagsisinungaling, pare na ng daya, no. O tingnan natin ang video, no. I-play natin ang video mga kabranches. Panoorin niyo. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko, isang Katoliko lang. Atong basahon ko namin, John chapter 3 verse 1. By the rules of the Catholic faith, Usa ka Catholic faith defender, nabasahan daw niya mismo ang pangalan nga Roman Catholic Church sa Bible. Sila na mabasa, ito ni sakyan. Yung kining version 1611. Isa sa pinakadako nga debate ilawom sa umbrella sa Kristyanismo mao ang tinuod nga pangalan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesus. Ug isa sa ginapangita sa tao kung naabagi pangalan nga gihatag nga atong Ginoong Hesus sa iglesia nga iyahang gitukod. Atong paminawon kini usa ka Catholic faith defender nga nabasahan daw niya mismo ang word for word nga Roman Catholic Church sa King James nga Bible ug ato kining paminawon. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko, isang Katoliko lang. Ini nga bahin na ay nangutana gikan sa katawhan kung naabagi mabasa nga Roman Catholic Church sa Bible. Dinhi atong maobserbaran o mabantayan nga wala siya ni balibad niini o gani una niya gi-quote ang Mateo 16:18 nga mismo siya rapod ang nag-ingon nga wala panganli ang iglesia nini nga verse. Salamat kayo. Nasa Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tuguron ko ang akong iglesia. Bisan ang si Pedro nili makapukan nini. Wa nang lina. Atong paminawon ang pagbasa nini usa ka CFD sa word for word nga pangalan nga Roman Catholic Church. Sunod niyang gibasa maong John chapter 3 verse 1. Gani proud pa siyang nanghambog nga King James version daw nga Bible ang iyang gamiton kay mao daw ni ang Bible sa mga protestante. Atong paminawon kung nabasa ba gyud niya. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko, isang Katoliko lang. So, alin sa King James version? Mabasa ba? Okay, gusto man sila mabasa, ito ni sakyan. Yung kining version 1611. Kining 1611, yung King James version, only authorized version sa mga protestante. Okay? Favorite din nila. Atong basahon ko namin. John chapter 3 verse 1. Okay. We warn them not to believe all
teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. Catholic faith. Aron maklaro nato, dunganan nato siya sa pagbasa sa King James nga version aron makita nato ug makumpara nato yun kung naaba yun sa Bible ang iyahang gipangbasa. Kaya na King James Version, only authorized version sa mga protestante. Okay? Favorite nila. Atong basahon ko namin. John chapter 3, verse 1. John chapter 3, verse 1. We warn them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. Catholic faith. Makita nato og klaro kayo nga dili mao ang iyahang gibasa. Wala sa Bible nga King James version ang iyahang gipanglitok ug nabasa niya ang Roman Catholic Church pero dili kini gikan sa Bible. Klaro kayo nga iyang gibasa usa ka libro nga dili related sa Bible pero iyang gipalabas nga John chapter 3 verse 1 daw kuno to. John chapter 3, verse 1. Aron ingnon ang mga tao pod nga inosente ug ignorante nga walay kalibutan sa Biblia magtuo pod nga nabasa gid niya ang pulong nga Roman Catholic Church sa Bible. Gani ko imong sabton ang John chapter 3 nangutana si Nicodemus kung si pamaagi sa kaluwasan. Gani ningon si Kristo nga kinahanglan ka mataw pag-usab or maborn again. Ug wala ningon si Kristo nga kinahanglan ka mahimong Katoliko. Atong basahon ang John chapter 3 verse 3. Si Jesus mitubag ug mingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magpakatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala igsoon ato makita nini nga video nga kining usa ka CFD nagbuhat-buhat lamang siya og iyahang kaugalingon nga mga pulong nga iya pang-quote ang Bible nga John chapter 3 verse 1 kuno aron ang usa ka ignorante ug nisimple lang taon nga maminaw magtuo gyud nga murag naapod sa Bible yang gibasa pero ang tinuod usa kini ka klase sa pagpangilad, pagtumo-tumo ug pagpakaron ingnon. Yan, no, yan mga kabransis, no, nakita talaga natin ang kasinungalingan, no, talaga, no, yung napanood niyo. Now, ito po ang biblical reaction po natin dahil ang tungkulin ko po ay pagbigay ng biblical reaction, no, para maunawaan natin at makita natin ang ginawa ng tao kung ito po ba'y tama o ito po ba'y delikado sa pagdating ng hukom, no. Now, ito po ay biblical reaction, alang-alang, no, para sa mga paring depensor na wala namang ginawa, papandaya na lang, no. Kung hindi ka man lang, no, makapagsalita ng totoo dahil mahiya kang matalo sa katunggali mo o sa kalaban mo, nagikadebate mo, di huwag mong pilitin ang sarili mo na magsinungaling, no, to cover up sa relihiyon mong hindi talaga makikita sa Biblia. Huwag ka na lang sanang makipagdebate, no, katulad sa ibang mga pari diyan, no, na tumahimik lang, no, daming pari talaga na tumahimik lang, no, hindi sumali sa mga ganyang bagay, no, pakipagdebate, no, dahil baka naman alam na nila na talagang hindi talaga sumang-ayon ang Biblia sa mga aral na tinuturo nila, lalo na sa mga katisismo na galing po sa Vatican, no. Huwag na lang sana makipagdebate dahil talagang hindi talaga kayo manalo, mahuli lang kayo na nagsisinungaling kayo. Ito po ay malaking kahihiyan sa mga paring depensor o sa mga paring RCC, no? Lumaban ka sa pakipagdebate tapos ang gawin mo pala ay pangdaraya lang, no? Pangliling lang sa mga nakikinig, no? O pagsabi ng kasinungalingan dahil ang binasa mo ay hindi talaga totoo. Pinilitan ninyo ang totoong talata ng kasinungalingan, no? Alam niyo mga paring depensor, mga paring CFD, ang kaluluwa niyo ay mapapahamak diyan. Delikado kayo. Pilitin niyo sarili niyo maggawa kayo ng mga kasinungalingan. Talagang sasabihin ko sa inyo, lalo na Wendell Talibong, Darwin Gitgano, sa huling araw, no, sa araw ng panghukom, sa pagharap natin sa Diyos, talagang parusahan talaga ang taong nagsisinungaling, no? Delikado talaga. Ayon po sa Biblia, no, ito po yung biblical reaction na dahil dito po sa Biblia, Revelation chapter 21 verse 8, dito po nakakatakot po itong nakasulat po dito, no, dahil dito sabi dito nakakatakot ang sasapitin dito po sa Revelation 21, no, verse 8 talaga, no, basahin natin, no, ito.
Nakakatakot ang sasapitin ng mga tao, no? Diretso lang tayo dahil mahaba ito. Diretso tayo sa dulo, no? Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Itatapon, no? Napakadelikado. Pag ikaw po'y sumasamba ng Diyos-Diyosan, kapag ikaw po'y nagsisinungaling, kasi itong paggawa-gawa ninyo ng hindi totoong talanta, ito po'y kasinungalingan. Sinungalingan, pandaraya yan, no? Pangling lang yun. Sinungaling yun. Delikado itong pagsisinungaling dahil itatapon talaga ang mga sinungaling sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. No? At kung ikaw po'y sinungaling, no, sa harapan ng maraming tao, pinapaniwala mo ang mga audience na sa mali, lalo na sa mga taong ignorante sa Biblia kasi walang alam ang mga taong audience, ibang taong audience nakikinig lang, akala nila totoo ang mga binabasa mo, ang akala nila tinutuo yung tinuturo mo, nangdaya ka pala, no? Ito po yung paglilinaw na ikaw ay hindi talaga lingkod ng Diyos. Ito po yung paglilinaw na ikaw ay hindi talaga anak ng Diyos, no? Kundi ikaw po'y lingkod ng dyablo, ikaw po'y anak ng dyablo. Dahil sabi po sa Juan kapitulo 8 versikulo 44, John 8:44, no? Diretso na lang tayo. Sabi po dito sa punto, diretso na lang sa punto po tayo dahil mahaba, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ito pong dyablo, walang katotohanan sa kanya. Ibig sabihin ito sa dyablo to. Naka-address po ito sa dyablo. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ang dyablo po pag nagsasalita ng kasinungalingan, ay nagsalita siya ng sa ganang kanya. Siya po nagsalita ng ganang kanya, no? Sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito or at ama ng mga sinungaling. Ang dyablo po'y ama ng sinungaling. Kapag ikaw po'y magsisinungaling, lalo na talagang malinaw at klaro na ikaw po'y nagsisinungaling, nagsabi ka ng hindi totoo nakasulat sa Biblia, tapos nilinglang mo lang yung mga audience na hindi walang alam sa Biblia, sinungaling ka. Ang sabi po dito sa Biblia, ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. So ibig sabihin, hindi ka talaga totoong lingkod ng Diyos, no? Lingkod ka ng dyablo. Hindi ka anak ng Diyos, kundi anak ka ng dyablo. Malinaw ang Biblia. Kapag ikaw pa magsisinungaling, bakit pilitin mo sarili mo na lagyan mo na lang ng hindi totoong talata para lang yung mga Roman Catholic Church na hindi talaga, karamihan talaga sa mga RCC members, hindi naman yung nagbasa ng Biblia dahil hindi naman yung require ito sa simbahan at magdala ng Biblia, mag-open ng Bible, no? Hindi naman yung require, no? Ang pare na may magdala ng Biblia at saka itong mga tinuturuan ng mga defensor, no? Yun lang nga magdadala dahil nag-aaral sa pag-twist, no? Sa pag-twist sa Biblia. Nag-aaral yun sa inaaral nila ito paano i-twist ang mga biblical na mga katuruan, i-twist para lang sa kanilang religion. Kaya ito po ang panayo ko sa inyo dalawa, Wendell Talibong at saka Darwin Gitgano. Mag-iingat kayo habang may panahon pa, no? Hindi naman kayo pwedeng husgahan habang may buhay pa po kayong dalawa. Dapat ngayon na, no? Magsisi ka, no? Pagsisihan mo, tanggapin mo na talagang ikaw po nagsinungaling at repent talaga kayong dalawa, kayo, no? Magsisi kayo, no? Pagsisihan ninyo ang lahat ng mga ginagawa ninyong pangloko, pandaraya, panglinlang sa mga membro ng Romano Katoliko. Dahil delikado kayo pag maabutan kayo ng kamatayan ninyo, iharap ka diretso doon saan ka kaya ilagay, no? Iharap ka, saan ka? Doon ka ba sa Hades o doon ka ba sa the womb of Abraham, no? Talagang habang may buhay pa po kayo, kaya may oras pa na magsisi. Kaya tina-challenge ko kayong dalawa magsisi at talagang kailangan kayong ma-born again in the Spirit para maniwala ka sa Panginoon, paniwalaan mo ang Biblia. Si Jesus ang tagapaligtas mo, hindi yung relihiyon mo, dahil pag ganun ang paniniwala ninyo, pag ganun ang pananampalataya ninyo, talagang hindi ninyo maranasan kung sino si Kristo sa buhay ninyo. So dito lang tayo, no? God bless sa lahat ng mga nanonood at God bless din sa mga lahat ng mga kapatiran nating mga RCC members, no? Mga kabranches natin lahat. Mahal kayo ng Panginoon. Si Jesus ang tagapagligtas sa inyong buhay, sa inyong kaluluwa. Si Jesus lang, no? Ang Diyos ang kailangang laging manaig sa
sa atin pong mga puso't isipan. At huwag tayong magpatukso, no? At huwag tayong magpalinglang, no? Sa mga kasi mayroon talagang false teacher, mayroon talagang false prophet, no? 'Yun ang sinasabi ng ating Panginoon doon po sa Mateo 24. Makikita no doon na talagang lalabas itong mga false teacher and false prophet. Sino itong false prophet and then false Christ? No, sino ba to sila? Ito pong mga taong salungat sa salita ni Kristo. Salungat sa Biblia. Iyon ang mga taong mga false prophet, false teacher and false believers, no? Okay, maraming salamat and God bless you. To God all be the glory.